nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, cambio muna tayo ng paksa at magandang hapon mula dyan sa Basilan ha. At may mga followers po tayo na nakatutok po dyan ha. Eto, nagkasundo ang Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara. Kaugnay po dun sa dun sa panukalang ipagpapaliban ay yung BARM election. Ayon nga kay Senate President Chis Escudero at saka kay Senador JB Ejercito, kumbaga nagkasundo po yung dalawang panig na itakda na lang ang election sa October 13 ng kasalukuyang taon. Kumbaga yung pagpapaliban ng 5 buwan. Mari naman itong tinutulan ni Basilan Congressman Mujib Hataman. Ito upang pag-usapan yan. At tamang-tama na sa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Deputy Minority Leader at Basilan na Congressman Mujib Hataman. At magandang hapon po, Congressman Mujib. Welcome po tayo sa Target On Air. At napaunlakan niyo po kami. Ano po ang inyong naging basis kumbaga para tanggihan itong postponement ng BARM election Congressman? Well, unang-una ho, matagal na yung transition. Umaabot na ata ng 7 taon kung hindi ako nagkamali. Kasi meron pa akong nalalabing 1 year nung regional governor ako. Bumitaw ako earlier para pagbigyang daan yung transition. Ang unang usapan ho dyan, ang transition is 3 years. Pero alam natin, nagkaroon ng extension ang ginawa nating rason noon dahil sa pandemya. Di ba? Dahil sa pandemic, sa pinagbigyan natin ng another 3 years at nangako noon ng mga mambabatas at ng pamahalaan, yun na yung last na setting ng election. Kaya nagtataka, bakit in-extend ulit? Ako kasi sobrang paniwala ako na kung ito ay mamumuno, dapat meron kang accountability. At magkakaroon ka lang ng accountability kung talagang dumaan ka sa isang proseso ng halalan at hinalakan ka. Kung hindi ka magkakaroon ng accountability. Pangalawa, meron din akong legal issues reservation. Kasi alam natin ang sa ating saligang batas ang sinasabi na ang local elected official shall serve for 3 years. Di ba? Yun ang sinasabi. Ito, kung magkakaroon ka ng halalan ng October at makahalalan ka ng i-synchronize mo ang halalan, which is legally dapat i-synchronize sa May 2012. So meron kang shortage ng 5 months. So hindi na siya maging 3 years term. So yun basically yung issue ko dito sa usapin ng resetting ng election. At hindi po ba kayo isang-ayon doon sa sinabi ni Senate President na security reason ang dahilan kung bakit ipagpapaliban ng election sa BARM? Ano po reaksyon nyo? Sa totoo lang, hindi ko makita yung relasyon at connection. Unang-una, magkakaroon din tayo ng local election. Tama po. Yan yung election ng parlamento sa BARM. Pero kung tutuusin mo, yung mga area na yan na binabanggit natin, pareho rin magkakaroon din ng election. So hindi ko makikita. Maaring magkakaroon lang ng security issue. Pero even itong local election, marami ring in-identify na red areas ang kapulisan at COMELEC. So hindi rin mag-matter yung postponement ng election ng BARM. Hindi dapat pinabay na lang natin kung magkakaroon ng securities issue, isahan lang din. Kasi parang ito nag-aalalan. At kung ayon po sa inyo mismo, dapat ipagkalob sa mamamayan ng BARM ang kanilang karapatan na bumoto. Ngayong election, kumbaga, ano po ba message ninyo sa Supreme Court at sa iba pang kinauukulan? Alam natin very short yung time para i-question. Pero ang tingin ko meron din yan magko-question lalong-lalo na doon sa usapin ng 3-year term ng isang elected local official para maitama lang natin at hindi na maulit-ulit sa mga darating na panahon. At kambyo naman tayo. Kamusta naman po dyan sa Basilan? Ang Sulo po ba, hindi na po ba kasalo din sa BARM? Ang Isabela City hindi. Pero siyempre, yung ibang part ng Basilan kasama ng BARM. At kamusta naman po ngayon sa Basilan, Congressman? Well, tahimik naman normal lang buhay ng tao despite nung mga ilang ng insidente. Pero alam mo naman rito, kasi naayos naman ng ating mga security forces pati yung mga grupo na involved doon sa kaguluhan.
At kung tama po ba kayo yung hindi po kayo pumirma doon sa impeachment po kay BP Sara? Well, actually, hindi po ako pumirma. Personal na decision ko po. Apo. Okay, salamat po, Congressman Mujib Hataman sa pagkakataon. Salamat po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.